Ang topic na ito ay tungkol po sa ating Panginoon na tinukso ng dyablo sa ilang. Basahin natin ang story, ang buong kwento para malaman natin kung paano tinukso ni Satanas ang ating Panginoong Hesus. Kung ano ang mga diskarte niya para tuksuhin ang ating Panginoon. Basahin mo natin sa Matthew 4 verse 1. Nang magkagayon hatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. Verse 2. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. 40 araw at 40 gabi ay ibig sabihin na nag-aayuno ay hindi siya kumakain. Verse 3. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. O di ba magaling si Satanas? Kasi alam niya na nagutom ang ating Panginoong Hesus. Ang ginamit niyang panukso ay pagkain. Kasi alam niya nagutom ang ating Panginoon. Pero ang tanong dito ay kaya ba ng Panginoon yung bato ay gawin ng tinapay? Sa palagay ko, kayang-kaya ng Panginoon gawin ng tinapay ang bato dahil nagutom siya, pero hindi niya ginawa. Basahin natin sa verse 4. Datapot siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sinagot siya ng ating Panginoon na hindi lang daw nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kasi nga, 40 araw at 40 siyang gabi ay hindi kumain, pero buhay pa rin siya. Dito sa verse 5, basahin natin, na magkagay dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. Verse 6, at sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Verse 7, at sinabi sa kanya ni Jesus, nasulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ang sabi ng Panginoon ay huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Pero kung sa bagay, kung ang sinabi ni Satanas, magaling talaga ang strategy na kasi kung tatalo naman talaga ang ating Panginoon, ay sasaluin talaga siya ng mga anghel niya para hindi siya mapilay o mamatay sa baba. Kayang-kayang gawin pa rin. Ang lahat ng mga strategy ni Satanas ay kayang-kayang gawin ng Panginoon, pero ay hindi ginagawa ng Panginoon dahil isa itong kahambugan. Maliban sa isang kahambugan ay sinusunod na niya si Satanas. Kung gagawin ng ating Panginoon kasi yun, natukso na siya dahil sinunod na niya si Satanas, pero ang ating Panginoon ay hindi siya natukso. Ang sabi niya, huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Verse 8, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at pinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kalwatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay binigay ko sa iyo kung ikaw ay magpatira pa at sasambahin mo ako. Ang sabi ni Satanas nga, itong lahat ng bagay sa mundong ito ay binigay na sa akin, pero ibibigay ko to sa iyo kung sasambahin mo lang ako. Verse 10, nang magkagay sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sa 11, nang magkagay iniwan siya ng dyablo at narito nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Ang lahat ng mga strategy ni Satanas ay hindi umubra sa ating Panginoon. Pero kung titingnan mo ang mga strategy ni Satanas ay napakatalino rin. Lahat ng mga pangangailangan
ng ating Panginoon, yun ang kanyang ginamit. Halimbawa, nagutom siya, ang ginamit niya ay tinapay. Nung ipatalon siya, ang ginagamit niya mga anghel na sasaluin siya. Magaling ang kanyang pagkagamit sa salita. At dito naman sa kaharian, ibibigay daw niya sa ating Panginoon kung sambahin niya lang si Satanas. 'Di ba? Napakagaling ni Satanas manukso. Pero ang ating Panginoon, siyempre ang ating Diyos ay mas matalino at mas makapangyarihan siya sa kay Satanas, ay hindi niya kayang tuksoin ang ating Panginoon. Kaya tayong mga tao sa mundong ito ay mag-iingat tayo sa strategy ni Satanas, dahil akala natin ay tama pa rin ang ating ginagawa, pero maling-mali na pala sa harapan ng ating Diyos. Kaya napakaganda talaga kung magbasa tayo ng Biblia para malaman natin panang husto kung ano ang mga klase si Satanas, kung paano siya mandaya sa atin o sa mga tao. Dito sa Genesis 3 verse 1, dito din natin malalaman kung paano tinukso ni Satanas si Adan at Eva, kung ano ang strategy niya na nahuli niya ang loob ni Adan at Eva na nagkasala talaga silang dalawa. Basahin mo natin dito sa verse 1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos, at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Sabi ng Panginoon. At sinabi ng ahas, verse 4, sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Tingnan mo, ang sabi ng Panginoon dito sa verse 3 ay huwag ninyong hihipuin, baka kayo ay mamatay. Ayaw nga na ipahipo ng Panginoon yung kahoy, baka daw sila ay mamatay. Pero anong sabi ni Satanas? Tunay na hindi kayo mamamatay. Sa verse 5, sapagkat, sabi ng Satanas sa verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain yaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Tingnan niyo kung gaano kagaling si Satanas. Ang yung strategy niya kung paano niya huliin ng babae. Ngayon, naisip din ng babae na ano kayang pakiramdam no kung makakilala tayo ng mabuti at masama. Kaya doon na naisip ni Eva na kumain siya ng bunga. At saka kung titingnan natin dito, mas totoo ang sinasabi ng Satanas kaysa Diyos. Di ba ang sabi ng Diyos, huwag kayong kakain kasi o hihipo man, baka kayo ay mamatay. Pero ang sabi ni Satanas, hindi totoo, kasi ang totoo niyan, kayo madidilat ang inyong mga mata na at kayo hindi mamamatay. Pero ang nangyari, tingnan mo ang nangyari. Di ba hindi namatay si Adan at Eva nung kumain sila? Parang ang nagsasabi na tuloy ng totoo si Satanas, kasi hindi sila namatay. Ang nangyari, nadilat talaga ang kanilang mata nung kumain sila ng punong kahoy. Ganun kagaling ang strategy ni Satanas. Kung magsalita siya, tama talaga ang kanyang sinasabi, pero isang panglilingla. Alam nyo kung bakit?
Noong hindi pa sana kumain si Adan at Eva, wala sanang kamatayan ang tao. Niluko nga si Satanas nga isang mandaraya at mangluluko. Ang binanat niya yung punong kahoy na maka fruit of knowledge na malaman mo ang tama at mali. Tama yung sinasabi niya. Pero nung hindi pa sana kumain sila ng bunga ng punong kahoy ngayon, hindi sana sila mamamatay. Wala sana silang kamatayan. Ngunit simula nung kumain sila ng punong kahoy ngayon, binigyan na sila ng Diyos ng kamatayan. Kaya ang Panginoon pa rin ang tama ang sinasabi niya. Kay Satanas, puro pa rin pangdaraya, puro pangluloko. Kasi gusto niya kasing dayain si Eva para ang tao ay magkasala sa Diyos. Kaya ang Diyos nagalit sa tao at binigyan niya ng kamatayan ang tao. Kaya yun ang napamana natin hanggang ngayon. Ang lahat ng tao ay mayroon ng kamatayan. Tuloy po natin sa 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Kaya nagkasala silang dalawa. Tingnan mo kung gaano kagaling si Satanas. Si Adan lagi din yung pumupunta doon sa punong kahoy na yun, pero hindi niya tinukso. Ang binantayan niya talaga ang pumunta doon si Eva, kasi ang babae kasi mahina ang loob. Alam niya kasi na si Satanas, alam niya kasi na si Adan hindi niya kayang tuksohin, dahil tayo ang mga lalaki matigas ang puso. Ang babae kasi ay malambot ang puso. At saka pag ang babae ang lumapit sa lalaki, napakalambot ng puso ng lalaki pag babae na ang lalapit sa lalaki. Kaya si Satanas talaga matalino. Kaya ang ginamit niya, ang iniintay niya na si Eva ang pumunta doon, lumapit sa punong kahoy, bunga ng punong kahoy na yon, para si Eva ang kanyang tuksuhin. At sa dito sa nangyayari sa panahong ito ay ang nagwagi talaga si Satanas. Kaya mag-iingat tayo sa mga daya ni Satanas, kasi ang lahat ng mga sinasabi ni Satanas, kung iisipin natin, tama din. Kaya maaakit tayo dahil ang kanyang sinasabi ay tama din. Pero kung titingnan natin ang salita ng Diyos, ay mali talaga, kasi ang dapat nating sundin ang Diyos, hindi si Satanas. Tulad sa ating Panginoong Hesus, tinukso niya na kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato. Kung iisipin natin, kaya nang gawin ng Panginoong Hesus yun, na gawin niyang tinapay yung bato para makakain siya. Pero bakit hindi niya ginawa? Dahil utos ni Satanas yun, hindi utos ng ating Ama yun. Kaya sa ating panahon ngayon, tayo mga tao, kung nadaya ni Satanas si Adan at Eva, nakasama nila ang Diyos doon sa Eden, sa halamanan ng Eden, tayo pa kaya na napakalayo na natin sa Panginoon? At Biblia lang ang ating gabay para malaman natin ang Diyos, ang tunay na Diyos. Kaya kung anong sinasabi ng Panginoon, doon lang talaga tayo. Huwag na tayong maggawa pa ng ibang mga dahilan na hindi nakasulat sa Biblia. Ang kailangan lang natin gawin, kung anong nakasulat sa Biblia, yun lang talaga ang sundin natin. Kasi kung hindi na yan nakasulat sa Biblia ang ginagawa natin, ibig sabihin hindi na tayo sumusunod sa ating Panginoong Diyos, kundi nabitag at nadaya na naman tayo ni Satanas.